Hello, hello! Welcome po sa Scorps Work Tarot, another weekend. Kamusta po ang mga OFW? Yeah? So, hopefully, nasa mabuti tayong kalagayan. So, for this reading, I decided na bakit hindi ako gumawa ng reading for the Philippines. Yeah? So, like any of us, na OFW din na nagbaka sakali para mag-abroad, mayroong pangarap at mayroong dream, mayroong pananampalataya, mayroong responsibilidad. So, yung ating bansa, maraming ngayong nangyayaring mga negative at challenges. Yeah? So, yung mga negative things na yan, ng mga DPWH, mga issue ng flood control, actually, hindi na po bago. Dahil nasa kolehiyo pa lang ako nung panahon pa ng iba-ibang presidente di po ba ganyan na lang palagi. Yeah? So, ang gagawin ko po ngayon ay to streamline yung reading ko kasi maraming variable dapat na i-consider. I have to make an assumption. So, let's say ako bilang OFW, kung ang Pilipinas ay isang OFW, ano ang magiging niya future? Yeah? So, ano ang sitwasyon na nangyayari sa kanya? So, wala akong gagamiting gender na hindi siya babae o hindi siya lalaki, neutral. Based sa history, ang Philippines ay pinanganak noong June 12. Yeah? So, siya? Gemini. Gemini ang ang zodiac sign. At dalawa actually nabasa ko sa history yung Independence Day. Meron tayong Independence Day sa Spain at saka sa ano pa ba yung isa? Kaya more than 100 years Yeah? So ilagay ko yung history, yung variables ko kung how can I come out doon sa reading at saka yung probable scenario na affecting, let's say kung ang bayan natin ang Pilipinas ay pinanganak noong June 12 at isang OFW. So ano ang magiging sitwasyon? Ano ang scenario? Ano ang mga issue na kinakaharap niya? Yeah? So tingnan natin kung magre-resonate kasi yung mga sitwasyon maraming issue na magagaling sa environment at saka maraming personalidad na nakakaapekto. Okay? Pero collectively, ang assumption ko is kung ang Pilipinas ay isang OFW na pinanganak ng June 12, Gemini ang sign, ano ang kinakaharap ni kung tawagin na lang natin na Pinoy or Pinay. Yeah, Pinoy kasi yan ang colloquial, yan ang natin tawagan natin kapag nakakita tayo ng mga nagtatagalog sa abroad, correct? Pag meron ka naririnig na nagtatagalog na nagkakape-kape ng mga grupo Pinoy ka, yeah. Okay? So, ang gagawin ko pong spread ay tinatawag na Celtic Cross, okay? So, yung Celtic Cross, kailangan kong kumuha ng 10 cards. Ibibigay ko kung ano yung meaning nung kada isang card as we go on, as I spread the 10 cards ng Celtic Cross. Yeah? Okay. So, magkwentuhan tayo, mga OFW. So, kumuha kayo ng kape. Knock, knock. So, tawagin natin siyang
Pinoy or Pinay? Pinoy. Pinoy siguro. Pinoy. Pinoy. Yeah, si Pinoy na OFW. So, ano yung situation ni Pinoy as an OFW as of the moment? Okay? So, ayusin ko lang tong camera kasi 10 yung cards 10 yung cards. Okay. So, ang first card is yung situation ni Pinoy. Okay? So, si Pinoy ay June 12 pinanganak. So, Gemini, OFW, na kamukha ko rin, kamukha natin. Okay? So, kuha po tayo ng kape. Kuha tayo ng kape. Okay. Ano ang sitwasyon ni Pinoy? Ano ang sitwasyon ni Pinoy? One card. One card. Ano ang sitwasyon ni Pinoy? Ano ang sitwasyon ni Pinoy? Bigyan mo ako ng isang card. Situation ni Pinoy. Malagkit yung card ni ni Gemini. Gemini siya Pinoy. Pinoy. Anong sitwasyon ni Pinoy? Okay. Okay. Situation niya is 8 of Cups. Okay? Gusto niyang umalis. Gusto niyang pumunta roon sa liwanag. Okay? Merong sitwasyon si Pinoy na, kumbaga sa sinasabi niya na, it's not working out. Okay? Ito yung kulang yung pagmamahal na nararamdaman niya. Yeah? Yan ang niya. Yan ang situation niya. Okay. Lagay ko dito. Ngayon, ang second card is, ano ang blocking? Okay? Ano yung blocking? Ano nagiging problema ni Pinoy? Yeah? Ace of Sword. Ace of Sword, communication. Communication. Clarity. Decision. Intelligence. Okay? Connection to the higher purpose. Yeah? Okay? Yan ang blocking mo. Yan ang blocking niya. Okay? That's the cross. Okay, ayusin ko so nakikita yung camera. Okay. Third, influence. Ano nakaka-influence kay Pinoy? Ano mga influensya ni Pinoy? Ano nakaka-influensya kay Pinoy sa sitwasyon niya ngayon? Ano ang nakaka-influence kay Pinoy? Okay. Pilipinas kong mahal. Okay. Ang mga influence niya is 7 of Wands. Okay? 7 of Wands, ito yung you stand up on what you believe in. Okay? Yan ang influence ni Pinoy. 7 of Wands. Ito yung nakikipagtalo na communication. It can go left and right. Pero hindi magkaroon ng normally agreement. It's a very stressful environment. Yun ang influence niya ngayon. Okay, number 4 card is ang nakaraan, past. Ano ang past ni Pinoy? Ano ang past ni Pinoy? Okay, bigyan mo ako ng isang card. Isang card lang. Ano ang past ni Pinoy? Ano ang past ni Pinoy? Ano ang past ni Pinoy? Yeah? Ano ang past ni Pinoy? Ano ang past ni Pinoy? Ano po ang past niya? Ano po yung past niya? Ano po yung past niya? Ano ang past ni Pinoy? Ito yung ating 4th card, okay? So, ang situation ni Pinoy ay gusto niyang lumayo. Kasi hindi siya masaya sa nangyayari ngayon. Ang nakaraan mo, ang nakaraan niya, si Pinoy ay Gemini. Anong nakaraan ni Pinoy? Okay. 4 of Pentacles. 4 of Pentacles is ito yung sinasabi ko madalas na nagchat-chane, miser mentality. Puro ang iniisip niya is more on the context of negativity. Okay, put it this way. Gusto mo palagi na mag-isa, ayaw mong magbigay,
um, leaning on a selfishness in a way sa sitwasyon. Okay, depende po yan kung ano ba yung karugtong niya. Pero yung nakaraan is, ito yung puro pagtitipid. Yeah? Puro pagtitipid. You can see how she hold yung purse niya. Okay? Yung sa akin. Okay? That's Four of Pentacles. It's looking for that balance. Oy, bumagsak yung abo. Okay, lucky sana yun. Lucky, blessing. Okay. Number 5 cards. Okay, tignan ko rito. Okay, number 5 cards is tinatawag na ano yung pangarap mo, Pinoy. Okay. Okay, ito tumaob na siya. Ang pangarap mo is 5 of Wands. Okay. 5 of Wands. Yung goals mo, yung ideas. Okay. Communication. Again, communication na going left to the right. Okay? Going left to the right, it's a very stressful environment. Okay? Kung yan ang pinapangarap mo on a positive note, gusto mo ng proper communication. Okay? Walang individualism. Yes? So, gusto mong sumayaw ng tinikling na in tune yung sayaw mo at yung tugtog. Okay? In unison. Yung energy is, maraming energy, pero going to all different direction. Yeah? Ito yung sinasabi na magtayo tayo ng ganito. Magtayo tayo ng ganito. Ayusin natin ito. Natin itong ganito. Yeah? Pero at the end of the day, walang nabubuo. That's how it is. Kasi puro simula. Okay? That's 5 of 1. It's all about inspired action na all over the place. Okay? Meron ganyan. Correct? Yeah. Yan ang goals and ideas. So, ang number 6 card ay ang future. Near future ni Pinoy. Okay? Kung si Pinoy ay OFW, ano ang near future niya? Okay. 3 of Pentacles, collaboration, unity. Ito yung sinasabi kong in unison. You see that yung wini-weave nila, okay, 3 of Pentacles is working together. Gusto mo mag-create ng foundation kasi hindi mo kaya yung mag-isa eh. Yeah? Hindi mo kaya. No man is an island. Yeah. So, ito yung kung merong sa opisina, kung merong nahihirapan o nagkasakit, sasapuhin mo. Kung merong proyektong malaki, sasapuhin mo. So, it's all about having that balance. Yeah? So, that's 3 of Pentacles. Okay? Collaboration and hard work among peers. Yeah? Okay. So, yun ang number 6 card. So, future, near future. Ngayon, okay. Number 7 card is yung approach. Ano yung approach mo dapat? Ano yung power mo? Okay? Approach is, kung sa tao, with the situation, ano ang kaya mong gawin? Ano ang pwede mong gawin, Pinoy? Okay? So, ano yung approach mo para knowing your past, yung nararamdaman mo ngayon, yung dream mo, at yung nakaka-impluensya sa iyo, ano yung kakayahan mo na pwede mong gamitin, okay, to move forward, okay? Yung tools mo, okay? Anong approach mo? Ano ang power ni Pinoy? Okay? Number 7 card. Number 7 card. Ano ang power? Anong approach ni Pinoy? Yeah? Okay. Oh, yun. Lumundag na. Anong approach niya? Okay. So, this would be the number 7 and 8. Dalawa yung binigay eh. Kukunin ko siya na okay. Yung ganda nito. Okay. Ang approach mo, okay. I think this is number 7 only. Pinoy environment is
a place of happiness. Yeah? I think I can relate to that. Pilipinas is happy. Maski na bumabaha. Okay? Now, foundation. Okay? Ito yung foundation na sinasabi na ang power or yung approach mo is structure. Okay? Hindi ka makakarating kahit na sino, career sa tao, okay, kung naging tao si Pinoy, yung fulfillment noong structure mo, ito yung structure ng bangko, structure ng eskwela, edukasyon, ng healthcare. Yun ang power mo to build. Okay? And also to build a community na masaya at malusog. I think that's the one. Okay? Hindi mo makukuha yung happiness na yan kung wala kang pagkain, kung wala kang pambili ng gamot, kung wala kang pambayad ng hospital, kung wala kang, edukasyon sa mga bata. Yeah? So, yun ang approach na dapat gawin ni Pinoy. I think I'll consider this as a double 7. Number 7 siya. Okay? Magkadikit siya eh. So, number 7 card natin. 7, 8 na. Okay. I'll put it here. Okay? This is number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tignan ko kung makukuha ng camera. Okay? That's number 7. Yun ang power mo. That's what he needs to focus on. Okay? And then 7, 8, 9. I'll put it here. I'll put it here. Okay. This is your number 7. Yeah? Okay. That's the Wheel of Fortune at saka yung 10 of Cups. Okay? Yan yung power mo. Number 8 is the environment. Okay? Ano ang paligid na nakakaapekto at nakaka-impluwensya kay Pinoy? Okay? Ito sa buhay ng tao, ito yung mga kapitbahay natin. Ito yung eskwelahang pinanggalingan natin. Ito yung nasa ibang bansa na tayo eh. Mas maganda ngayon, nare-realize natin na mas maganda sa ibang bansa. Correct? Okay. Ang environment mo is Chariot. Okay? Ang Chariot, meron yung dalawang Sphinx. Sa original na Rider-Waite Tarot, ang original niyan is dalawang Sphinx. Isang black at saka isang white. Okay? Ang Chariot is movement. Okay? Ngayon, ang problema ng Chariot is yung Sphinx o yung stallion na ito, they are going to two different direction. Okay? Maaring ito ay kunin natin, i-consider natin is a structure of the government system. Okay? And you have somebody who is the one yung ano man tawag doon? Nagre-reign. Yan, ano man tawag? Yun, yung hinete. Okay? Yung nagmamaneho. Okay? That's a leadership. Okay? Leadership. You cannot move forward kung yung dalawang kabayo o yung dalawang Sphinx, iba yung sayaw nila pareho. Okay? That would stop you. Okay? Yun ang environment ni Pinoy. Okay? So, that's number 8 cards. So, kung makaka-resonate at sa mga mga viewer na who also into tarot, you can check that out if I'm saying the truth or not. So, kwentuhan lang po tayo. Magkape-kape tayo. So, sa Pinoy ay isang Gemini, June 12, at ano ang pangarap niya? Okay? Ano pa yung Ano yung hopes niya? Hopes is different from dream. Hopes, ano yung pag-asa niya? Meron siyang pag-asa. Lahat tayo, meron tayong hopes, correct? Despite all this type of negativity, yung awa, yung nasaktan tayo. Yeah, okay? Ito, yung 8 of Cups, alam niyo yung 8 of Cups na yan? Going towards the sun. Okay? So, yung hopes niya, number 9. Ano ang hopes ni Pinoy? Okay? Isang OFW. Ito yung sitwasyon niya. Kasi wala kang laban dito eh. Wala kang laban dito.
ikaw yung namumuno, pero yung dalawang assistant mo, okay, maaring ito yung, I consider it now as the Congress and the Senate. Okay? Tama po ba? That's a political party. Okay? And then you have the president on the top. Okay? Ngayon, kung nagtatrabaho si Pinoy sa isang kumpanya at siya ay isang empleyado, empleyado. At tayo empleyado lamang eh. Okay? Yung sinasakyan natin, ayaw umusong. Ayaw umusong. Hindi uusong yan. Hindi tatakbo yan ng diretso. Okay. Ano yung hopes mo, Pinoy? Ano yung hopes mo, Pinoy? Okay. Lumalagkit yung card niya. Ano yung hopes mo, Pinoy? Bigyan mo ako ng isang card. Bigyan mo ako ng isang card. Bigyan mo ako ng isang card. Ano ang hopes? Ano ang hopes mo? Ano? Okay. Ito na siguro. Kunin ko to isang as a hope. Okay? Hope niya is Knight of One. King of One. Okay? Always inspired action. Si Gemini, si Pinoy is a Gemini. Kung siya ay naging OFW, sa nangyayari ngayon, kailangan niyang buhayin sa loob niya yung inspired action na something will be better. Okay? I'm not saying na ilagay mo sa kamay mo yung well, kasama na rin yun. Kaya ang mga news lately is talking about mga kalokohan at ilalabas yung mga news. Okay? So, buhay pa rin kay Pinoy yung inspirasyon na to fight. Okay? As an OFW, meron siyang inspired action, and he consider himself na yung king of the jungle. King of the jungle, yung the lion na you're waiting for the right time to move. Okay? To kung kailan ka lalaban. Yes? Five of Sword. Okay? Five of Sword, ito yung alam mo yung mga sinasabi ko always na fake victory. Okay? Fake victory. Ito yung meron kang na-achieve pero nandaya. Yeah? Ito yung petty lies. White lies. Okay? Ang ganda ang ganda ng kutis mo. Ano ang ginagamit mo? Something like that. Okay? Pero nagpapadoktor ka na or whatsoever, sasabihin mo na, hindi, ito, natural kasi natutulog ako ng maaga, kumakain ako ng gulay. Naniwala naman sa iyo. Okay? Ikaw naman, tuwan-tuwa na nakaka-fake ka. That's Five of Sword. Five of Sword na yung ginagawa mo, it's only self-serving. Okay? So, ang hope ni Pinoy is, I think, ayaw mo nang na-realize mo na yung comparison of yung ginagawang pagsisinungaling. Five of Swords is all about fake na kaligayahan. Okay? Hindi superficial na winning yun eh. Superficial. Kumbaga sa ekonomiya, tumataas pero hindi natin nare-realize na mas marami pala yung nawawala. That's how it is. Merong mga elemento na mas madaming masisiyahan, and this is happening behind our back. Ayan, that's the crow. Okay? Ngak-ngak na ngak-ngak, pero hindi naman totoo yung sinasabi. That's the crow normally. Ano man tawag dito, yung pang subliminal message niya, ngak-ngak pero walang saysay. Okay? So that's something. Pero despite that, yung hopes niya is, I think it's waking up, and you just realize na ayaw na ni Pinoy na puro ngak-ngak, kasi deep inside, alam ni Pinoy kung sino siya. Hindi siya crow na
messenger, okay? Pero siya ay isang hari ng jungle who can win a battle or a fight. You're a king. Meron kang inspired ka to go big, okay, and to claim that ace of one. Yeah, the king is holding the ace of one. Okay, that's the liwanag. Okay, so I consider this as the hopes. That's number 9. Okay, ngayon kunin natin yung number 10, which is the outcome. Okay. Okay, tingnan natin number 10. Okay, ay hindi ko anuhin yun. Ay shuffle ko. Nakita ko yung The Hermit. The Hermit's about knowledge and wisdom. Okay, kung lalabas siya. Okay, tingnan natin yung hopes and wisdom. Outcome. Outcome, number 10 card. Number 10 card ni Pinoy. Kung siya isang OFW, ano ang outcome ng sitwasyon niya? Okay? Pinoy is sa Gemini, June 12 pinanganak. Nag-OFW siya. At basahin natin yung ano niya, future niya, outcome. Okay? Outcome niya. I-cut off ko siya for the last 4 months. Okay? Kasi maraming element na maraming variable anytime magsiship yan. Kasi kapag nagsayaw yung dalawang kabayo na yon, yung dalawang sphinx na yon into unison, it's a change. For the remaining 4th quarter, ano ang outcome ni Pinoy OFW na mayroong pamilya sa Pilipinas? Yeah? Okay? Anong outcome ng sitwasyon ni Pinoy? Outcome, bigyan mo lang ako ng isang card. Give me one card. One card lang, taro. Okay. One card. Ano ang outcome ni Pinoy OFW Gemini sign? What's the outcome of Pinoy? What's the outcome ni Pinoy? Okay? Ayaw kong pilitin yung card. Ayaw kong pilitin siyang na i-push siya. I let it drop or fly. Okay? Outcome ni Pinoy. Kuha po kayo ng kape. I let it drop. Okay, isa. Okay. Ayan, wala pong hocus pocus. 9 of Pentacles. Okay? So, sa mga nanonood sa akin, 9 of Pentacles is independence. Independence, poverty, independence, problem, independence, fundamentals of yung pamumuhay niya. Kung siya ay isang OFW, gusto niya mag-retire na masaya. Okay? Yan ang outcome. Yan ang outcome ni Pinoy for the 4th quarter. So, do you think makukuha natin yan? And that's the white dove. Okay? That's peace. That's harmony. Okay? That's the Ace of Pentacle. Okay? That's the one. Okay? I like this light seer tarot. I can say something subliminal. What else I can see here? White. Okay. Symbolic is white. Okay. Purity. I think it's coming from our, naalala ko tuloy si I always go to these charts nung kabataan ko sa sa Virgin Mary. Yeah. Okay. So yan ang outcome. Very positive. Yeah. So wag na tayong matakot pa. I think it's our fate as a Filipino at OFW yeah. So tama po ba? Naka-resonate kayo kasi as a Filipino,
Ito tayo eh. Okay? Ito yung nararamdaman halos natin lahat eh. I'm gonna tell you something kasi itong reading na ito ay um, ginawa ko a week or 2 weeks ago, okay? Nagkaroon lang ako ng problema dun sa microphone. Ang haba ng dinaldal ko. And then to realize, nawalan pala ng battery ang mic. No, kasi mumurahin eh. Ngayon, ang first card ko is the Eight of Cups. So, ang reading, hindi ko lang nakita yung succeeding cards eh. Ngayon, sabi ko, idadab ko na lang iyon. Kaya lang, yung time na nagsashuffle ako, I was talking and chanting and, and trying to connect with the cards. So, yun ang hindi ko maire-replicate. So, hindi ko, pwede kong idub siya, kaya lang hindi ko maire-replicate yung sequence and yung flow ng istorya. So, would you believe I also pick up that Eight of Cups noong yung situation. Okay, now si Pinoy ay isang Gemini OFW. Ito yung nararamdaman niya rin, it's Eight of Cups. Emotionally, napagod na siya dahil wala siyang nakikitang pagmamahal. Okay? As an OFW, umalis ka dahil sa wala kang makitang suporta emotionally. Okay, nandyan na yan. Yung emotion, impact yan sa way. Trabaho ka, palaging bumabaha, gusto mong layasan yan, definitely. And you want to go to that sun. Okay? That's true. Yan ang hinahanap natin. Kung as a OFW, I can relate to this situation kay Pinoy. Yan ang sitwasyon natin lahat ngayon sa Pilipinas. Gusto natin kumawala doon. Yeah. Kasi napagod na tayo, puro away na lang miscommunication. Pero at the end of the light, at the end of the tunnel, there is hope. There is hope. Yung environment natin ang malaking impact yan eh. That's the political will. Ayan siya political will. Okay? May power tayo. May power si Pinoy na ang tao, ang mga Pilipino ay maski na bumaba, masaya pa rin okay? Ano yan, gift na yan yata I've known yan sa abroad Alam nila maski na yung mga dadapa, yung mga Pilipino nakangiti. Alam nila na very happy. A lot of foreigners say that. Known tayo being hospitable. That's the one, wini-weave natin yun. Kung manonood ka ng mga vlogging, yung mga foreigner pinapakain natin, welcome sila, yeah. So ang hope mo lang is ang power natin is kailangan nating ayusin yung structure noong the coin. Okay, it's not necessarily na pera ito in tarot. Okay, I need to be clear on that. It's the solid foundation. Yung foundation na yan, kapag wala kang pera. Okay? Pero kailangan mo munang ayusin yung structure na yon. Structure sa negosyo, structure sa buhay mo, because it will flow back. That's the law of karma na gusto mo lang na humingi, nagdasal ka na nagdasal, pero wala kang mang ginagawa. No. Yan yung ngak-ngak ng ngak-ngak. Okay? That's the crow. Ngayon, yung fundamentals natin, which is the government, ang chariot, yan na I need to check yung yung card kung yung isang spread ko. So that's somebody na a leader. Leader yan warrior yan To run a chariot, yun ang medieval times, correct? Roman times. You have the Sphinx na hinihila yung courage mo. Yeah, pero yung Sphinx, yung white and black horse, maybe the Senate and the Congress, pumupunta sa kanan, pumupunta sa kaliwa. Ayusin mo yung structure and tame this bloody Sphinx here. Okay? So, true? Correct? Yeah. Ayusin natin yan. Well, hindi natin maayos kasi I think yung hopes natin is nandun pa rin yung inspired action natin na we want to have a better future. Okay? I think that inspiration is still there among all of us. Kay Pinoy. Yeah?
Maski na ano na, ilan na bang presidente ang pagsubok na ginawa na nadaanan ko rin. Kolehiyo pa lang ako, naglalakad na ako sa baha. That's true. Okay? And that made me decide to move away. Kasi ayoko nung ganoong baha. Yeah? Ayokong manatili sa palagi ka nagtitipid na namang problema. Yeah, yun ang pass mo eh. Okay? So, yung blocking ko, ito yung blocking ko na hidden problems ko, yun na hinders, okay? It's not really hindi. Nakakaano sa akin is yung komunikasyon, okay? Yung pagdidesisyon, okay? Indecisive minsan, ang political will, okay? Kung meron man, it's very selective. Ngayon, kung sa tao yan, you don't want that, okay? Kung ikaw ang magdedesisyon, kasi grupo ito eh. We are several people na nagde-decide. Pero kung sa buhay ni Pinoy yan, I don't think it will be a blocking. Kung OFW ka, indecisive ka. You make a decision, I will go abroad para makakuha ako ng pentacles at mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung pamilya ko. Yan yun, no? Inayos ni Pinoy yung structure kung OFW. Masaya siya sa pamilya niya kasi nabibigyan niya ng magandang kinabukasan. Nabibigyan ng magandang kinabukasan. Yan, binuo niya yung structure. For the outcome is to be independent. Single ka or may asawa, gusto mo maging independent financially. Gusto mo magretiro ng may kuryente ka at may pambayad sa aircon. Yeah? And you want to live in peace. Who doesn't want that? So, yun ang ni Pinoy. Yeah? Oh, so, naubos na po ba yung kape natin? So, this is heavy. Kung this is a real person, nakaka-relate tayo. Ako nakaka-relate. That's how it is. So, yeah. So sa ibang marunong magbasa din po ng tarot, you can check the spread and also the meaning of the cards na na-pick up ko. So, comment lang po. So, yeah. So, let's just hope for the best na makuha natin yung 9 of Pentacles. Yeah. So, hindi puro pag-ibig minsan eh. Yeah. I think that's the reason why lumitaw ito. Hindi lang puro pagmamahal at pag-ibig. Yeah. Even in the family, kailangan mo rin ng pera. Kasi kailangan mo ng healthcare, kailangan mo ng banking system na like any other else in the first world country. Kailangan mo ng best school. Alam nyo ba na number 154 ang Pilipinas out of 154 countries sa, if I'm not mistaken, sa math, ano ba tawag dito? Parang performance sa math. Hindi yata marunong na mag-multiply at mag-addition yung mga bata. Yeah? Okay? Puro gadget. I don't know. So, that's something. Yeah, okay. So, kung nag-enjoy po kayo, yeah, shout out lang. Bigay kayo ng comment. At, let's just hope for the best. Yun lang ang wish ko. Yeah? So, salamat po at see you again sa individual reading natin. Nakalimutan kong magbasa ng ng oracle card kay Pinoy. Okay. Idugtong ko siya. Okay, lahat ng sign binibigyan ko ng final oracle card. So, bigyan din natin si Pinoy. Okay? So, ano ang sabi ng moon kay Pinoy? So, having that outcome. Kasi yung challenges niya is merong mga indecisiveness at saka merong a lot of inspired action pero going to all different direction, mahirap. Okay? Nakakapagod yon. At the same time, yung environment niya is the Sphinx na going to the left and to the right. Maaring yun yung Congress o yung Senate. Okay? So ano ang
Ano pa ang gusto mong ibigay na message? Okay, isang oracle card lang. Isang oracle card para kay Pinoy kung siya ay isang OFW na pinanganak ng June, okay, June 12. Sabi ng moon, okay, take time to relax, recharge, and replenish your inner strength. Okay? I think this is what we all need. Okay? Full moon. Okay? So, very auspicious day. Full moon. Time to relax. Time to relax. Time to relax. Okay? Ito yan. I can only see one energy na talagang super anti stressful, very stressful. Okay, the 5 of Wands. Okay, so yeah, so yan lang po, salamat po. So enjoy ang weekend, bye bye.